Magandang gabi po. Sa totoo lang, napipil ko na ito po isa sa mga inilalabas ko na mga live. Dito niyo po makikita kung gaano kabastos na talaga yung, kung gaano nakasama ang sistema natin. Lumalabas po dito na makikita ninyo yung mga senador. Pag-usapan natin yung mga senador dito. Ganon ba sila katapang magnakaw sa bayan? Bakit matapang sila magnakaw sa bayan? Ito, bago ko ilabas ang antas ito, nais ko muna bigyan ng konteksto itong labang ito. Yung pinag-usapan natin yung flood control projects. At ang flood control projects na mga ito po, dandahanin ko lang para malaman nyo, masundan ninyo, ay pinupunduhan ng pera galing sa ating bayan at ang pagpundo po ay sa pamamagitan ng tinatawag na General Appropriations Act. Kung sa maiksing salita, ang tawag po niyan ay budget. Kung sa pamilyang usapin, tatay, nanay, mga anak, mag-usap ang tatay at nanay. Mami, sabi ng tatay sa asawa, ano ang pagkagastusan natin ngayon? Pakilista nga para yung sildo ko ibibigay ko sa iyo. Alam ko kung para malaman natin kukuha pa ba tayo ng sasakyan, bagong sasakyan. Mga ganun mga tanong. O mami, gusto ko may renovate ang bahay natin. Pwede pa ba? May kikitain pa ba tayo? Alam mo naman ang sweldo ko. Parang ganun. Kung kulang ang sweldo ko, pwede ba tayo makautang? So normally may tinatawag na financing. Kukuha ng kotse, pa-finance mo. Usually, bangko papasok. Di ba? Tapos ang tanong, tama, balido pong tanong mo, Nikki, bakit wala pang kaso si Martin? Yon. Yan pa siguro ang dahilan kung bakit nag-resign. Si Gabriel Singson, isa sa kasapi sa Independent Confidential Investigation. Tawag ko confidential kasi tinatago eh. So, bakit hanggang ngayon si Saldi walang kaso? Okay, pag-usapan natin itong kay Bong Revilla na natalo na karang eleksyon at may kasunod pa na dating senador Nancy Binay, si Chis Escudero, si Mark Villar, at saka si Grace Poe. Apat pa. Ang dating senador na wala dyan, si Grace Poe at saka si Binay. Ang senador na natitira dyan, nandiyan pa si Chis Escudero at saka si Mark Villar. Sila, apat, ay iniimbestigahan. Ngayon, itong dating kasama nila na si Bong Revilla ay diniin na parang formal na kumpletong ebidensya. Salamat po, Pastor Rodi Rabi. Ang pinoproblema ko kasi ang bagay hindi ako naniwala sa manghula. Sa manghula kasi sinabi na may 3 vlogger doon na papatayin. Live vloggers. Isa ako sa mga live vloggers, marami naman kami. Ang isa namatay na. Si Dudong Bukol ng Digos, barangay chairman po siya. Pero vlogger na barangay chairman. At ang kanyang pagiging barangay chairman ay ginugol niyang oras niya hindi lamang sa pagiging barangay chairman. Ginagawa niya na nagtutulong din siya sa pamamagitan ng pagbabloging, pinupuna niya ang kanilang mayor. Actually, 2 mayor nga pinupuna niya dyan. Yung mayor nila sa Digos, yung the overpriced mayor, ang titawag niya na overpriced mayor. Kalahin mo naman overpriced mayor na nung nanalo, naging mayor, ang pinalitan na mayor, si Mayor Peña. Pumasok si Mayor Joseph Ortiz Cagas. Sa panahon ni Peña, sabi niya, 100 million lamang ang inutang sa bangko, ang pinundo, para magpatayo ng public market sa Digos City, Davao del Sur. Ngayon, nung pumasok ito si Mayor Joseph Ortiz Cagas, umutang siya ng 400 million, ginugol, ginastos ang 400 million sa pagre-repair lang ng palengke na ginawa na 100 million. Kalain mo. Ako, engineer ako, hindi ko malubos maisip bakit gano'n.
Bakit? Pinaganda mo ba? Ginawa mo bang parang SM Mall? Yung public market? So, yan pong binibira. Kaya humingi ako ng dasal sa inyo na lagi nating maging alerto ako at matulis din ang bibig ko. Binabanggit ko talaga kung sino ang mga involved. So, sa hula, tatlong vlogger daw papatayin. Napatay ng isa. Sana hindi mangyari. Inuhula-hula lang naman yun. Sandal tayo sa Diyos. So anyway, papunta tayo ngayon ang kinasinasabi ko, yung budget, ang tanong ko, bakit ito mga senador natin, ang tapang nila kumuha ng pera sa budget na para sa flood control? Inilaan na yan sa flood control, bakit kukunin pa? Ako naniniwala ako sa kwento ni USEC or Undersecretary Roberto Bernardo na hinatid pa nga niya yung, hindi ko magkamali, 150 million sa bahay ni Bong Revilla doon sa White Rock. At tatawag na White Rock yung White House. And doon sa Aguinaldo Highway. Sa Imus. Hindi naman Imus yun, para masakop ng Bacoor yun. So anyway, tatanong ko bakit ganun. Ganun na kasimple, ganun kadali. Pagkatapos kay Joel Villanueva, sinasabi na hinatid naman ni District Engineer Henry Alcantara, 150 million, hinatid niya sa bahay ni Joel Villanueva. At ang tumanggap na para kay Joel Villanueva is si Ping. Kung sino man Ping na yan, sigurado ko kilala ni Alcantara yon. At saka, ito rin, sinasabi rin nila ni Bryce, si Bryce Hernandez din nagsasabi na si Joel Villanueva ay nagpasok din ng ganung pondo, kaya nabigay sa kanya. Pero ang nagsabi na nagbigay ng 150 million ay si Henry Alcantara. Ang para naman kay Jinggoy, sinasabi ng Bryce Hernandez na 300 million, so kinuha niyang 90 million, bali 30%, kasi galing din sa unprogrammed fund. Unprogrammed appropriation. Okay? So ganun, nagugulat ako, bakit ganun? Ano kaya dapat nagagawin natin? So, yan po ang tanong ko. Ngayon, ito si Bong Revilla, nakasuhan na ito sa panahon pa ni Napoles. Mukhang siguro siya ng kanyang masyadong kumpensa sa kanyang tagumpay, nanalo siya sa kasong yun. Sa kay Napoles. Ang kwento naman, ang akusasyon naman kay Bong Revilla sa Napoles kasi ganito. Ay sumulat siya sa official ng tinatawag ng implementing agencies, yung mga Technological Livelihood Resource Center, ang mga NABCOR. So, yun po ang humahawak ng pundo ng mga tinatawag na PDAF dati, pork barrel. Na PDAF, na pundo yan ang galing sa budget ng panahon na yun. Nanilaan ng batas na budget para sa mga senador. Ang mga congressman meron din. So sa bawat senador ay meron ganon, tinatawag na PDAP, nakapundo ang sinasabi sa batas na antayin kung sino sasabihin ng senador kung kanino, kung saan na nagagastusin ang pundo niyan. Nakabuo yan. Yan lamang ang mga budgets panahon ng araw na yun na walang detalye kung saan gagastusin. Nang lumabas na sa Kongreso, walang detalye kung saan gagastusin. Kaya tawag dyan pork barrel. Binabawal ng Supreme Court yan sa decision ng Bilica case. Kaibigan ko si Bilica, kapatid ni Jeremiah Bilica na junior ko sa pamantasan ng Luzon, Maynila. Siya kumaso niyan. At sinabi ng Supreme Court, bawal na makialam ang mga mambabatas, gumagawa ng batas, makialam sa pagpapatupad ng proyekto. Ito, ginawa nila, may pondo para sa proyekto, pero ang proyekto hindi pa binanggit sa batas kung ano mga proyekto. Bahala pa si senator at saka si congressman magsasabi kung anong proyekto. Biro mo, mali talaga dapat kasi sa ating saligang batas. Ang dapat sundin, pag lumabas na po ang batas mula sa kamay ng mga mambabatas at napirmahan na ng Pangulo ng Pilipinas, dapat wala
wala nang klaro na. Hindi ka na magtatanong, para saan itong pisong ito? Para saan ito? Para saang lugar? Para magkano? Wala na dapat problema. Ang problema dito, naglaan sila ng, halimbawa, 700 million para sa, mga 200 million para sa senators. Kasi ang sa mga congressmen, 70 million nung araw. So, 200 million para sa senador. Bahala si senator kung saan niya gagamitin. Hindi pwede yun. Dapat ang 200 million nakabanggit na sa batas kung saan gagamitin. Kasi nga, hindi mo pwede bibigyan ng pagkakataon na mamimili pa ang magpapatupad kung saan niya gagamitin. Bawal sa batas yun. Naisabi ng Supreme Court, bawal makialam ang mga congressmen sa mga sinasabi na post participation. Pagkatapos ng batas, hindi pwede makialam ang mga senador at congressmen. Ngayon, diniskarte nila, magaling talaga sila. Ito naman, ang ginawa na, nag-insert ng flood control projects. Mayroong specific detalyadong project. Mayroon na ngayon detalyado na ngayon. Ang problema lang, nakadetalye na kung saang distrito, saang lugar. Ang problema lang ay nakakontrol pa rin ang mga senador at saka mga congressmen. Kasi, pag sinabi, project po ito ni Bong Revilla. In-insert ni Bong Revilla, kompleto na, ipapatupad na lang. Kumbaga, pagka-kompleto ay hindi na kailangan magtanong pa ang taga-DPWH kung saan ipapatupad at magkano. Detalyado na, may plano na. May mga drawing na sa plano kung paano susundin. Pero ito naman, nalusutan nila. Bakit? Ang ginagawa ko na sila congressman at saka senador, oy, doon yan. Proyekto ko yan. Ako nag-request yan sa kongreso para maging batas yan. Ganun ang gagawin nila. So kung ganun, tatawagan nila yung regional director ng DPWH, o di kaya secretary ng DPWH, o di kaya yung district engineer. Engineer, aking project yan ha. Ngayon, anong gagawin? Si district engineer naman, takot kay congressman, takot kay senador. So, senator, congressman, ito na po, magbibiding na kami. Engineer, sabihin naman ni senator at saka ni congressman, gusto ko yung kontraktor ko mananalo dyan ha. Ito naman si engineer, hindi makakontra. Dapat may sarili siyang kapangyarihan na hindi siya dapat pakialaman. Pero ang ginawa, bakit nagpapakialam siya? Bakit sumusunod siya? Kasi po ang kalakaran, bakit kasi pinayagan natin yan? Na pinayagan nila yan? Na ang mga district engineer, isang reklamo lang ng senador at congressman ay tanggal kagad sa pwesto. Yan ang kinatakutan ng mga engineer, ang mga district engineer. Pangalawang dahilan kung bakit pumapayag ang district engineer ay ganito. Sapagkat binibigyan din siya ng kanyang share. Kung ayaw niya, wala siyang share, tanggalin pa siya. Pero kung papayag siya, may share pa siya. Pangatlo, kasado na. Wala nang magrereklamo kasi kaya nga may bidding, maglaban-laban yung mga kontraktor. Ang pakay ng batas ay para makakakuha ng pinakamababang presyo ang pamahalaan. Pero ang ginagawa nila, 5 ang bidders, ang 4 diyan, ang papel niya sa buhay ay magpapatalo sa bidding. Ang lagi manalo isa. At magtataka ka, kung 96 million ang halaga ng proyekto, ang bid na nananalo ay mga 93 million lang. Bakit? Ang lapit. Di ba kung ikaw magbibidding, Juanito Topas, parente, kung magsasali ka sa bidding, di ba dapat binabaan mo ng gusto? Kung hindi mo alam ang bidding ng kalaban mo, binabanat mo ng hanggang halos wala ka nang kikitain. So yung 96 million na proyekto, babanatin mo kung ako nagbibid noon, kapag kinumpit ko yung aking bid participation dyan, baka tatakbo pa ako sa 70 million. Pero ito, ang pagitan mula sa approved budget estimate na 96 million ay 93 million, 3 million lang. Yun naman pala, kasi nag-uusap na sila ang kalaban nila.
Yan ang red flag, indikasyon na may lutuan sa bidding. Kasi kung walang lutuan, kung hatakan ng presyo pababaan, aabot pa yan hanggat 60 million ang bidding sa 96 million na halaga ng proyekto. So, yan po. So, ngayon, kung gano'n ang nangyari, bakit natin ngayon ang pangalawang sistema nangyari? Bakit kasi hindi na lang nila bigyan ng kapangyarihan, gumawa ng batas na ang mga district engineers ay hindi pwede sila mapaalis sa kanilang pwesto. Yung mga project engineers, ang papel naman ng project engineer sa kada distrito ay sila po yung pipirma. Kapag maniningil ng kontraktor, yung project engineer po ang nagmumonitor. Siya ang pipirma kung ilang porsyento na ng proyekto natapos. Kalahati naman natapos nyo, pipirma siya kung kalahati. Para makakolekta ang kontraktor ng kalahati ng pinag-usapan. Ngayon, ang ginagawa nila sa mga project contractor, sa mga yarian, mga substandard, pinapalabas nila na tapos na 50%, pero ang totoong nangyari, 10% pa lamang ng proyekto na kasi simula pa lang. Ngayon, para makakolekta yung contractor, pipirma ngayon ang project engineer ng DPWH. Ganun po yun. Ngayon, pinaka-worst case scenario sa panahon ni Digong po, mula sa panahon pa ni Cory, ganun po ang style ng bidding. Hanggat sa ngayon, panahon pa ni Marcos na senior. Hanggang sa ngayon, panahon ni Duterte, ganun din. Panahon ni Noynoy, ganun din. Panahon ni Gloria, ganun din. Panahon ni Erap, ganun din. Panahon ni Ramos, ganun din. Hindi nagbabago. So, ganun. Dahil hindi nila binago ang katayuan ng mga engineers. Akalain mo saan ka makakita engineer ang natapusan, nag-board exam, nakapasa. Ang hirap kaya ipasa ng civil engineering board exam. Pagkatapos, gagawin lang nila contract of service, job order. Yan po ang dahilan. Kung bakit, vulnerably, mahina po yung pwesto ng tenure, ang strength ng isang inhinyero sa DPWH, madaling tanggalin. At dahil madaling tanggalin, takot sila, sumusunod sila sa bulong ni senador, bulong ni congressman. Makikita mo walang pinirmahan si senador, walang pinirmahan si congressman sa ganong proyekto. Pero sa kanila na pupunta, sila ang nasusunod. At kung manggaling sa budget ang proyekto, pag pinabidding na, ang nanalo na kontraktor, ang siyang pagkumulikta, siya magbibigay ng, kung galing sa bidding, mga 20% bigay niya kay senador. Binigay kay congressman. Pero kung ang pondo ay hindi inaprubahan sa GAA na tawagin, pero doon pa huhugutin sa unprogram, ang unprogram kasi na appropriation ay nagkakaroon lamang ng pondo yan kung merong ang presidente, may kakutsaba si presidente, may iba pang siyang proyekto hindi niya papatupad at ipalit ngayon ng mga unprogram fund appropriation. O di kaya kung makautang, dito nga ibabanat. So ngayon kung saan program appropriation nabubunutin, yung 20% na share ng congressman o senador ay magiging 30%. Kasi pahirapan ngayon eh. So iyan ang kwento. Ibig sabihin ng depekto sa sistema natin, number one defect ay yung bakit hinayaan na ang mga engineer na na-assign sa kada distrito ay madaling tanggalin. So nakakasama kasi walang security of tenure. Next, na nakita ko na contributory, na nag-contribute, Philip Sagalla, na nagdagdag ng sitwasyon, nagdadagdag ng conducive environment kung bakit nagagawa nila yan, ay pinayagan ng panahon ni BBM. Panahon ni BBM, pinayagan ang lahat ng engineering district offices na i-online lamang nila at marirelease na mga 400 million, 1 billion, online lang yan. Online lang. Yan ang testimonya ng mga taga-Land Bank.
Dahil online, hindi kami namin makontrol yan. Online transaction at transfer. Halimbawa, may magbabayad na ngayon sa contractor. I-online transaction na sa account number ng contractor. Nang dahil diyan, mabilis ang transfer. So ngayon, pag transfer na ngayon sa contractor, makapagbigay kagad ng contractor, withdrawin niya mula sa kanyang account. Makapagbigay na kagad siya ngayon ng pera sa mga senador at saka congressmen. At nangyari nga sa kanila ni Bryce Hernandez, si Alcantara, umabot sila sa punto na gumawa ng proyekto, bidding kunwari. Wala namang bidding na nangyari. May dinesignate sila na winner. Pagkatapos, hindi malang gagawin. Iyon completely walang ginawa. Naniningil pa. Ang District Engineering Office ay yan ang nag-online itatransfer sa account ng contractor. So ang contractor doon si Sims is YMS, si Sally Santos, at saka si Wawa Builders. Yung dalawang yan, at saka isa sa may isa pang contractor. Dahil dyan, sa facility na napakadali i-transfer, ang inaasahan kasi nito, naging matapang sila. Bakit? Kasi walang inspeksyon. Hindi pa nag-inspeksyon ng mga kuwa. Dapat, bago bayaran, nag-inspeksyon mo ng kuwa. Dapat kukuha rin ang kuwa ng sarili lang engineers. So dahil doon, naibigay na kagad mga pera, ang dami-dami. Madaling kumuha si Saldico ng pera. Kung ako tanungin mo bakit ginawa nila online transfer lang, pwede na. Disenyo po yun ni Marcos para yung kanyang 2 billion a month na quota mula kay Saldico ay maibibigay ni Saldico. Ganon po kasimple ang ginagawa nila. Ngayon, kay Bong Revilla, ang nagbigay pa ng pera doon ay si Roberto Bernardo. So pakinggan natin ang balita ngayon. Binigay ko lamang ang konteksto na kung bakit nagkagano nangyari. Okay? So, ito po yung balita. Pakinggan natin. Ang isang dating senador diyan nakakasa ng kaso kay Bong Revilla. Pero si Jinggoy nakahanda na rin, kakasuhan na rin, at saka si Joel Villanueva darating na rin yun. Pero kay si Bong Revilla ngayon ay kanina diniin na parang meron ng mag-uumpisa na yan. Kaya nag-alala rin ang abogada niya. O, ito kayo. Sino-sino itong mga bagong pinakakasuhan ng ICI sa Ombudsman? June, isang dating senador ang kasama sa mga pinakakasuhan ng Independent Commission for Infrastructure. Dito yan sa Office of the Ombudsman. Kahon-kahon ng mga ebidensya ang dumating sa Office of the Ombudsman ngayong hapon mula sa Independent Commission for Infrastructure. Kasama na rito ang rekomendasyon na kasuhan ang mga individual na nasasangkot sa flood control scandal. Kabilang narito si dating Senator Ramon Bong Revilla, dating Special Envoy to China at businessman na si Maynard Ngu, maging sina Carlin Villa, Gerard Opulencia, Manny Bulusan, Ruel Umali, Jean Ryan Altea, Carlin Yap Villa, J.Y. De La Rosa, Mrs. Patron at Carlo Aguilar. Mga kaso gaya ng direct or indirect bribery, corruption of public officials, plunder, at iba pa ang inirekomenda ng ICI sa Office of the Ombudsman papunta sa Sandigan Bayan. Ilan sa mga naging batayan ng rekomendasyon ang mga salaysay na ibinahagi ni DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa komisyon. The affidavits given by I think Mr. Bernardo and the testimonies given also. But I won't divulge any other. I see sincerity on this part. Then no comment already. Samantala, sa pahayag na inilabas ng tagapagsalita ito naman ang abogada ni Bong Revilla. Villa, sinabi nito na hindi nabigyan ng pagkakataon ang dating senador na depensahan ang kanyang sarili kahit bukas ito na dumalo sa mga pagdinig ng komisyon. Totoo nga siya kasi hindi pinatawag si Bong Revilla sa ICI. Buti pa si Mark
Villar pinatawag, si Grace po pinatawag, sino pa bang ibang pinatawag, si Binay ata pinatawag, pero ito si Bong Revilla hindi pinatawag. Samantala, bukod sa case recommendation, nagsumite rin ng mga ebidensya ang independent body sa Ombudsman para sa mga incumbent at dating senador na naladawit rin sa issue. Kasama rito sina Senator Cheese Escudero, Senator Mark Villar, dating senador at ngayon Makati Mayor Nancy Binay, maging si former Senator Grace Poe. Ayon sa ICI, mabigat ang mga alegasyon sa mga sumusunod na individual. Kaya naman para sa mas malalim na investigasyon at paghahanda ng posibleng pagkakaso, hinihingi nila ang tulong ng Ombudsman para sa case build-up. We need witnesses, mga driver, mga tulong, kusinera, bank clerk, secretary, accountant. We need more witnesses. Bakit kailangan niya testigo na ganun? Kasi po, ang totoong buhay, nagpapakita na yung mga senador na may katulong. Siyempre nakikita ng mga katulong, nakikita ng mga driver, nakikita ng mga kasambahay nila kung anong galaw ng kanilang amo. So kung magbibitbit ng pera yan ng maleta, nakikita yan sigurado ng driver. At yung katulong, baka maglalabas siya ngayon ng maleta, baka makita ngayon ng maleta ng pera. Parang ganun po yung logic dito ni dating Justice Supreme Court Justice Andres B. Reyes Jr. na dati kong professor sa criminal procedure sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Hindi ka papatuloy natin pakinggan. And then pangalawa, we are not washing our hands from these cases. We are just joining hands with the Ombudsman. Kung siya, pagtanungin mo, hindi daw siya, wala silang, hindi nila tinatakpan, hindi nila hinuhugasan ang kanilang kamay dyan sa kasong yan. In the meantime that they are investigating, we are also investigating. So two heads are better than one. Sa pahayag naman ni former Senator Grace Poe, ang referral para sa further investigation laban sa kanya ay patunay lamang na hindi suportado ang mga aligasyon na ipinupukol sa kanya ni Bernardo at walang basihan para kasuhan ito. Sinabi rin ni Poe na bukas siya sa mga investigasyon na isinasagawa ng Office of the Ombudsman. June, samantala, hindi pa naglalabas ng pahayag ang mga ilang pang individual na kasama dito sa recommendation na isinumite ng ICI sa Ombudsman. Bukod sa pagkakaso at karagdagang investigasyon na dinala dito kaninang hapon, nagsumite rin ng mga karagdagang dokumento ang ICI na susuporta sa mga nauna na nilang mga referral laban naman kina DPWH, dating Secretary Bonoan, Undersecretary Catalina Cabral at iba pang mga idinadawit na DPWH officials. Yan ang balita mula dito sa Office of the Ombudsman. Balik sa inyo dyan, Jude. Ibig sabihin, Ivan, meron pang malalaking personality na susunod na i-rekomenda. June, ayon sa ICI, tuloy-tuloy ang kanilang mga isinasagawang investigasyon. Ibig sabihin yan, mayroon pa silang mga niluluto o mga nakapilang mga rekomendasyon na ipapasa dito sa Office of the Ombudsman. At inaasahan natin na makakasama na yung mga malalaki pang pangalan na idinadawit din dito sa anomalya sa flood control projects. Jude. Ivan, alam naman natin na may mga grupo na kumu-question sa constitutionality sa SC ng ICI. Paano halimbawa maglabas at desisyon na pabor doon sa mga grupo na yon? Ano ang mangyayari doon sa mga rekomendasyon, ebidensya na nakalap ng ICI? June, kung sakali man, katulad ng sinabi mo na maging unconstitutional o ideklarang unconstitutional na Supreme Court itong independent body na ICI, yung mga kanilang naunang rekomendasyon na isinusumite dito sa Office of the Ombudsman ay nananatiling valid o magagamit pa rin dito sa opisina ng Ombudsman dahil ang jurisdiction pa rin naman ng pagkakaso ay nandito sa Ombudsman, pati na rin yung fact-finding investigation, preliminary investigation, lahat yan dito nagaganap bago nila isampa at isa pa sa korte doon sa Anti-Graft Court sa Sandigan Bayan. Sa una na rin mga pahayag dito sa Office of the Ombudsman, tiniyak na ni Ombudsman Remulla maging ni Assistant Ombudsman Clavano na ang partikular na papel ng ICI dito sa pag-iimbestiga sa flood control projects ay bigyan sila ng mga consolidated at mga maayos ng ebidensya para mas mapabilis ang pagkakaso dito sa mga nasasangkot sa anomalya. Jude.
Maraming salamat, Ivan Alvarez. So yan ang ano, no? Yan ang kwento natin. Yan lang muna, no? Kasi magandang gabi. Maganda pa tayo ng iba. Pagbabasa na lang ako. Love the Philippines. Ayaw paniwalaan. Ang sinasabi niya naniwala pa ako doon. Grabe po yun. Antay na lang yun na iba pa notarize. Pero pag dumating na notaryado yun, wala na, tapos ng laban. Bakit si Saldim na bagman ni BBM ayaw paniwalaan? Kasi hindi pa naman notaryado. What is important is, pinaalam niya na sa mga mamamayan Pilipino ang nangyari. So, yan ang sagot ko dyan sa taganong mo, bakit si Saldi na bagman ni BBM ayaw paniwalaan. Hindi paniwalaan yan kapag oras na mapirmahan na yung kanyang mga sinasabi at manotaryo na. Si Love the Philippines, BB sa Las Vegas, walang congressman kasi hindi naman sila naka-insert. Itong pinag-usapan mga senators lamang po ito. Philip Isagalla sa schools, baigpit ang kuha sa amin. May audit observation memo pa. Bakit sa mga billionaires diyan? Yan ang pinaka-problema. Bakit selective ang mga selective ang kuha. Dionisio Alpapara. Si Anghelo. Ang bulping ko nandoon sa toys. Ni Vice President. So, Love the Philippines, kung ganun ka, hindi ang testimony ni Saldico, ala pa po yun. Pag nakarating si Saldico kasi, ang pagkaintindi ko, kung ako naman kay Saldico, hindi ako uwi kagad. Kasi pag umuwi ako, mapapalitan ang pangalan ng airport. Bakit? Ang pangalan ng airport natin ngayon, di ba, Ninoy Aquino International Airport? Pag dumating siya, magiging Saldico International Airport yan. Tapos, Lito Tixon, good PM, tingin ko, walang accountability si politiko. Siya pa naman wala nga siyang papel doon. Burong-bulong lang siya. Ang nagiging pakialam niya kung bakit natakot sa kanya, ay sekreto, tatawag niya kay Secretary Bunuan, tanggalin mo ngayon si engineer ngayon, tanggalin. Ganun po yung mga armas nila dyan. Tapos yung secretary naman, takot naman sa senador at saka congressman. Kasi kumikita naman kasi ang secretary. Ayaw niya rin siyang gagalawin sa kanya. Talagang kawawa si Attorney Richard Cambe. Ay, namatay na lang yun sa sama ng loob, sa loob ng bilibid. Tinuro sa kanya na siya namikit ng pirma ni Bong Revilla. Hindi na po ako niwala. Pasensya ka na, Bong, hindi ako niwala doon. Tapos Nikki D, tapos wala din bawas ang pera ng kontraktor dahil nagiging ghost project. Ang lahat ng pera po ay binigay sa kanila ni Bryce. Binigay sa kanila, kinuha lahat ng kontraktor, binigyan lang 1 milyon. Ganun po nangyari. Ang kay Revilla po, pinapabalik po sa kanya, Nikki, 124,500,000 ang pinapabalik ng Sandigan Bayan doon sa kasong Napolis naman. So, si kamag-anak ko, Juanito Ortupas, the hearing is quite clear as to the report investigation. Bantayan mo lang ibang Marcos resign. Bergie Piquero, kahit busy, basta makapanood lang ng live mo, salamat naman. At least naintindihan na ninyo yung ibig sabihin nito. Dapat ang CCTV ko raw. Sige, nabasa ko na po yan. Dito naman tayo kay Cinderella. Si Cinderella, yun ang pumatay kay Percy Lapid. Tinawag niya na Cinderella si Bantag. Sabi naman ni Diony Logador, ngayon naghahanap ang ICI ng voluntaryong witness. Nung nag-apply na witness ang mga diskaya, pinapahirapan nila. Dapat tinanggap talaga mga diskaya. Tapos Las Vegas, malaki din pala ang pag-asa ng mga Pilipino kapag makakauwi si Saldi. Yes, makauwi lang siya, malaking pag-asa. Palagay ko naman matututo si Marcos Jr. sa nangyari. Kailangan makulong siya. Hindi pwede na matuto lang, talagang dapat makulong siya.
Si Jack Roma Santa. Ay, Jack, kumusta rin? Watching from Puerto Princesa. Baka magkita tayo, Jack, dyan. Baka pupunta ako dyan. Maraming salamat sa inyong lahat. Balik tayo sa sunod. Mga ibang topic na naman.